Kung ugali mong magpatawad at tanggapin ulit ang isang tao na niloko ka, mag-iingat ka. Dahil pwede kang magpatawad, ngunit ang tanggapin ulit siya ay maaaring maging isa sa pinakamalaking pagkakamaling desisyon mo sa buhay. Narito ang 11 rason na magmumulat sa iyo upang matauhan ka. Kapag pinatawad mo ang partner mong nangalunya at nanloko tapos tinanggap mo pa rin, you are teaching her that consequences don't exist. Nauunawaan mo ba yan? Parang sinasabi mo na rin na ayos lang sa'yo na ginago at niloko ka dahil hindi mo napangatawanan ang boundaries na inilagay mo sa sarili mo. A person only respects boundaries that are enforced. Kaya sa oras na tanggapin mo siya pabalik, pati ang mga ginawa niya sa iyo, ikaw na mismo ang umipot sa sarili mong ulo. Kung nakalusot siya ng ganun kadali, hindi malabong gawin niya ulit yan dahil wala naman palang consequences sa kasalanan niya. Ito ang tatandaan mo. Basic behavioral pattern ito ng human nature. People don't stop what they get away with. Naunawaan mo ba yan? Ang isang tao, kapag gumawa yan ng isang bagay na alam niyang mali, ngunit nakalusot siya at walang naging kaparusahan o consequences, ang tendency niyan ay ulitin ito. Lalo na sa cheating. Kaya nga sinasabi nila, once a cheater, always a cheater. Dahil natikman na nila yung thrill at yung sarap ng ipinagbabawal. Para yung droga, na-addict sila doon sa pakiramdam na hindi sila nahuhuli habang gumagawa ng bawal. Masarap ang bawal, sabi nga nila. Kaya't inuulit-ulit hanggat hindi nahuhuli. Kapag tinanggap mo pa rin ang partner mo kahit iniputan ka na, may sugat yan sa pagkatao mo na matindi ang magiging epekto. Bababa ang confidence mo, hihina ang decision making mo, lalambot ang presensya mo at mararanasan mo lahat yan nang hindi mo halos napapansin. Because when a man loses self-respect, everything collapses. Naunawaan mo ba yan? Isang rason kung bakit tinanggap mo pa rin yan kahit iniputan ka na ay dahil emotionally dependent ka na sa kanya. Hindi ka nananatili sa kanya dahil gusto mo, kundi dahil natatakot ka nang umalis. Hindi na yan maganda. Attachment issue na ang tawag dyan. At dahil dyan sa behavior mong yan, maaabuso ka pa ng sobra hanggang sa tuluyan ka ng mabaliw. Kaya lakan, tandaan mo, ang pagtanggap pabalik sa cheater na partner ay may heavy toll sa buo mong pagkatao. Kapag tinanggap mo pa rin siya kahit nagkaroon na siya ng ibang kalampungan dyan sa kalsada, hindi na ito mawawala sa isip mo. Hindi na mawawala sa isip mo yung taong tumikim sa partner mo. Magiging multo mo na yan na hindi katatantanan hanggang sa bumigay ang tuktok mo. Magsisimula ka ng ikumpara ang sarili mo sa kanya. I-overanalyze ang lahat-lahat sa inyo. You try harder. You try to do more. At kalaunan, habang nasa proseso ka niyan, unti-unti mo na ring hindi nakikilala ang iyong sarili. You are losing yourself in the process. A man who tolerates betrayal becomes reactive, needy, and uncertain. Naunawaan mo ba yan? Kung lalaki ka, applicable na applicable sa'yo yan.
dahil sa oras na palampasin mo ang isang betrayal, para mo na ring ibinaba at tinapakan ang sarili mong pagkalalaki. Compromise na, sira na ang masculine frame mo dyan. At kung sa tingin mo hindi ito mahalaga at mas mahalaga pa rin ang magpatawad, may tama ka. Pwede ka namang magpatawad, ngunit yung tanggapin siya pabalik, delikado yan. Ganito ang nangyayari kapag paulit-ulit mong ginagawa ito sa sarili mo. Sa unang betrayal, matindi ang sakit niyan. Talagang masasaktan ka ng sagad. Kapag nasundan niyan ng pangalawa, diyan hindi na masyadong masakit at medyo maganang tanggapin. Ngunit kapag yan nasundan pa ng pangatlo, it becomes your reality. Yan na yung magiging realidad mo, ang maging tagasalo ng ipot. Manhid ka na at hindi na nagfa-function ng maayos ang isip mo dahil puno na ng ipot ang ulo mo. Ganyan kung paano ang mga lalaki ay unti-unting nag-a-adapt sa pagiging tanga, tapos tatawagin nila itong pagmamahal bilang pampalubag loob upang itago ang sakit. Kung may solid boundaries ka sa relasyon nyo at sa sarili mo, tapos nag-cheat sa'yo ang partner mo, yung boundaries na yun, sira na lahat yun. Cheating is not the final line. It is the beginning of worse behavior. Naunawaan mo ba yan? Akala mo ba porket humingi ng tawad at nagkapatawaran na kayong dalawa, tapos na ang lahat? Mangmang, simula pa lang yan. Mas dadalas ang pagsisinungalingan nyo sa relasyon nyo. Mas lalaki ang disrespect na mangyayari. Babaliktad din ang control dynamic sa inyong dalawa at unti-unti kang mawawalan ng authority sa sarili mo mismong buhay. Kapag matagal ka nang nananatili sa ganyang betrayal, madadala mo yan hanggang sa susunod mong relasyon at magiging sanhi pa ito upang ma-damage ang future relationship mo. Magkakaroon ka ng matinding trust issue, tataas din ang sobra ang insecurities mo nang hindi mo namamalayan at palagi kang mag-overthink to the point na napapraning ka na hanggang sa pati ang bago mong partner na inosente ay nasasakal mo na dahil sa past emotional trauma mo. Kaya ngayon, yung bago mong partner na matino at may mabuting pagkatao, nahihirapan at nagdurusa dahil sa failure mo sa past relationship mo na dala-dala mo pa rin hanggang ngayon. Mahiya ka naman. Kapag hinayaan mong lokohin ka ng partner mo tapos pinalampas mo lang ito, hindi lang partner mo ang tinuturuan mo kung paano ka itrato na parang basura, pati na rin ibang tao na nakapaligid sa'yo. Isipin mo ito, ganitong ganito ang iisipin ng ibang tao sa'yo kapag nalaman nila. Alam mo nang niloko ka pero tinanggap mo pa rin. Isa kang malaking tanga. At dahil dyan, ganyan ka na rin itatrato ng iba. Nagpapaipot ka sa partner mo. Tingin mo irerespeto ka rin ng iba. Ang mga tao nagre-respond yan kung paano nagre-respond ang karamihan sa isang bagay. Ang tawag dyan ay collective behavioral pattern. Kaya kapag nakita nila na ikaw bilang lalaki ay hinahayaang ganyanin na lang ng partner niya, ang tendency niyan, bumaba rin ang respeto at tingin nila sa'yo. Naunawaan mo pa yan? Every second you stay in the wrong situation is time is stolen from being the man you're supposed to be. Naunawaan mo ba yan? Sa pagtagal mo sa ganyang toxic na sitwasyon, sa pag-delay din ng growth na sana ay iyong nararanasan na ngayon,
A better life is waiting, but you're stuck with disrespect. Paano ka mag-grow kung ikinukulong mo ang sarili mo sa ganyan? Ang cheater na partner, hindi niyan basta sisirain lang ang tiwala mo. I-expose din niyan ang totoo mong standards. And if your standards are weak, your life will reflect it. Naunawaan mo ba yan? Kaya sa mga tunay na lakan ng ating kawan, tatandaan yung walang bobo sa atin dito. We have a mission. We have a movement. We don't chase validations. We chase improvements. Gayunpaman, maraming ang makakapakinig, ngunit ilan lang ang makakaunawa. Hanggang sa muli, lakan.